panoorin natin itong si Win Gatchalian na parang pumoporma na ngayon eh. Parang feel na niya siya yung papalit kay VP Sara kapag ma-impeach si VP Sara. Ito, panoorin ninyo. Magandang araw sa ating lahat. Bilang inyong Senate President, tungkulin kong mapanatili ang katatagan ng institusyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat. Malinaw ang layunin natin. Tiyakin ang kaligtasan ng mga senador, kawani, mga media, mga bumibisita sa Senado at ng publiko. Yan ha. Binati ko siya. Kasi alam nyo naman ha, noong panahon po na nakuha ng mga Cayetano Black yung majority, ingay sila ng ingay, iyak sila ng iyak. Kasi nakuha nila yung majority sa Cayetano Black. Ngayon, na naibalik na nakuha na naman nila. Kasi alam niyo naman, yung mga bangag 11 dyan, di ba? Yung silang dating minority na ngayon ay majority na. Nung nakuha na nila yung majority, kasi bumaliktad yung dalawa eh, si Chase Escudero at si Joel Villanueva, walang problema sila ni Marcoleta. Walang problema sila ni Cayetano. Wala. Tanggap nila kagad. Pero nung sila, nakuha ng majority nila Cayetano, grabe. Parang problemado sila. Nanggugulo. Pero ngayon, sila Marcoleta, sina Provin Padilla, wala, tanggap nila. Ganon, kasimple. So, sino ngayon ang nanggugulo? Itong mga bangag 11, mga senador ni Marcos. Ay, nako. Nais kong iba. Tapos ngayon, nung sila na ang majority, hindi na. Pinakawala na nila yung strict policy dyan sa Senado. Tingnan yung mga hipokritong ito. Di ba? Nung panahon nila Marcoleta na papuntahin nila yung mga 18 ex-Marines para isiwalat yung kabalastugan nila, ay strict policy, strict security. Strict. Kasi may threat. Ngayon, na sila na yung majority, wala nang threat. Pwede nang pumasok ang mga bisita. Sis, pautot ninyo, takot lang kayo sa Brave 18? Ang ilang detalye tungkol sa mga hakbang sa seguridad na kasalukuyang ipinapatupad sa Senado. Una, patuloy ang ating Ginagawa lang ninyong rason yung security na yan kasi para hindi magkaroon ng hearing sa Blue Ribbon Committee. Aminin nyo na, paano pa kayo eh? Pakorne pa kayo eh. pakikipagtulungan sa ating security agencies upang mapanatiling ligtas ang ating institusyon. Pangalawa, papayagan na ng Senado ang pagpasok ng mga bisita. Papayagan na raw nila. Kasi majority na nila eh. Takot lang sila sa Brave 18. Alinsunod sa Visitor Management System na ipinapatupad ng USAA. Kabilang dito ang patuloy na inspeksyon sa mga pasukan, pagpapakita ng wastong identification, pagbabantay sa paligid ng Senado at iba pang hakbang upang tiyaking ligtas ang lahat. Kasabay nito, bukas ang aking tanggapan sa anumang mungkahi. Makikinig tayo at sisikaping matugunan ang mga ito habang tinitiyak ang tamang balanse sa pagitan ng seguridad at accessibility. Maraming salamat po. Kasi usap-usapan ngayon eh. Siya raw yung papalit kay VP Sara kapag si VP Sara ay ma-impeach. Or mag-a-appoint si Bongbong Marcos. Ganun raw yan, no? Sa ating sistema, no? Na ang presidente po ang pipili kung sino yung magiging vice president kapag ma-impeach si Inday Sara. Pipili siya sa House of Representatives or yung Senado. Pipili lang siya kung sino man ang magiging Senate President o itong House Speaker. Di ba? Pumoporma ng gago. Manggagamit rin ito eh. Kasi ito eh, balimbing ito eh. Nakita niyo yung video nito? Inendorso pa ito ni VP Sara noon. Inendorso pa ito. Wala itong utang na loob itong taong to. Huwag niyo nang iboto itong mongoloid na ito. Ito. Tapos na tayo dyan. Kay Win Gatchalian. Heto na yung ipaparinig ko sa inyo. Patungkol po dito kay Zaldico. Na meron pong nag-leak na audio, boses ni Zaldico. Okay? Ito. Pakinggan ninyo ng maigi ha kung ano yung sinabi. Okay? Kasi nabanggit niya yung presidente ng Pilipinas, si Adrian Bersamin at itong si Amina Pangandaman, itong mga sekretary ni BBM. Pakinggan ninyo. Alam naman kay Adrian. Pero ito siya. Kasi sinabi nga sa akin ni Adrian at saka ni Nina na may instruction si Presidente. Kasi every year may 100 billion si Presidente. Grabe. Sabi ni Amina Pangandaman ha. Boses ito ni Zaldico ha. Ewan ko lang kung saan ito nakuha. Kasi nag-leak ito ngayon eh. Kumakalat ito ngayon sa social media eh. Sabi raw ni Amina Pangandaman, ang kinukuhang pera raw ni BBM di umano, 100 billion per year. Grabe ka, BBM. BBM, sagutin mo ito, BBM. Totoo ba? Binubulsa mo ang 100 billion per year? Sagutin mo ito, BBM. Sagutin mo ito. Hindi ko muna papangunahan na kung totoo itong sinabi ni Zaldico, na dapat may nakahanda na 100 billion per year.
Kaya pala ubos na ang pera ng bansang ito. Ha? Wow! Nasasabi yan every year. Pati 2026 may 100 billion. Oh, pati 2026 may 100 billion. Ako I hope na itong boses na ito AI ito. I hope AI ito. I hope AI. Sana masagot ito ng di ko lang alam kung ito ba yung dating sinabi ni Zaldico doon sa video niya. Oh. Na in-splice lang, okay? Kung ito ba yun. Kasi boses talaga ni Zaldico eh. Kasi kung AI, parang yung AI na boses eh, parang tawag dyan? Parang mag-e-echo eh. Oh, merong ibang pero ito talaga parang Zaldico talaga eh. Kaya nga, loko-loko nga eh. Tapos alam mo ba sinubit niya? Lahat flood control yung 2025. Sabi ko, wag naman kung flood control. Oh, I think it's not AI kasi while parang telepono eh. Parang winartap siguro ito. May may nagsasalita sa background, di ba? May nagsasalita sa background. Oh, siya binalitan ni Adrian yung listahan. Ayan Ngayon, hindi malinaw yung sinabi, di ba? Kasi mabilis ang pagkakasabi ni Zaldico. Ngayon, iisahin natin, i-pause natin para maunawaan ninyo kung ano talaga yung laman ng sinabi ni Zaldico. Ito step by step natin Alangan naman kay Adrian. Alangan naman kay Adrian lang, yun. Okay, alangan naman kay Adrian lang yun. Ang pinatutukulan niya si Adrian Bersamin. Kasi sinabi May utos yun. Kasi sinabi nga nga sa akin yan. sa akin ni Adrian. So sinabihan ni Adrian si Zaldico. Ano sinabi ni Adrian kay Zaldico? Adrian, saka namin. Sa Kanimina Pangandaman. So ang nagsabi sa kanya, si Adrian Bersamin at itong si Amina Pangandaman. Mga sekretaris ito ni BBM. Sinabihan si Zaldico. Si Zaldico at that time, congressman pa sa House of Representatives. Okay? I-understand natin. Na may instruction. May instruction na may instruction si Presidente. Wala iba si BBM yan. Anong instruction ni BBM? May instruction si Presidente. Anong instruction ni BBM? Sige nga. Presidente. Kasi every year. Ang instruction ni Presidente, kasi every year, ayan kasi may caption eh. Kasi every year, sinabi? Anong mangyari kapag taon-taon? May 100 billion si May 100 billion. Kasi every year, may 100 billion. Presidente. Si Presidente. Grabe no? Ganyan na ba katindi ang pangangailangan? May 100 billion every year? Wow! Di ko nga Di ko nga. nasasabi. Di ko nga nasasabi yun eh. Sabi ni Zaldico di ko nga nasasabi yun eh. Every year. Every year. So meaning to say, hindi niya kayang sabihin kasi 100 billion nga. So parang tinitiklop lang nila ang bibig. Basta meron ng instruction na 100 billion a year. Ganon. Basta may instruction na 100 billion a year. Tiklop na lang ang bibig natin. Ibigay na lang natin. Parang ganon yung ibig sabihin ni Zaldico. Pati 2026 Pati 2026. may 100 billion. So, anong year na nag-start si BBM? 2022 siya naging presidente. So, kung meron siyang 100 billion a year, 2022. So, start tayo sa 2023. 2023, 2024, 2025, ngayon 2026. Meron na silang 400 billion. Kasi 100 billion a year eh. BBM, kung totoo man ito na meron kang ninakaw na 100 billion a year, na meron ng 400 billion na ninakaw mo, isauli mo yan sa taong bayan kung totoo man itong sinabi ni Zaldico Grabe naman yan. Grabe, sa 400 billion na yan, ang dami ng mga pasyente sa hospital na matutulungan yan. Problema pa naman kung magkasakit ngayon dahil ang hospital sobrang mahal. Tapos kayo dyan, nagnanakaw lang kayo ng 400 billion a year. Wow. 100 billion a year. So a total of 400 billion kasi pang-apat na niya eh. Wow. Kaya nga, loko nga eh. Kaya nga loko-loko nga eh. Tapos si Zaldico ang dinidiin ngayon. No wonder, parang maniniwala ako dito kasi si Zaldico nag-iingay na ngayon kasi siya yung dinidiin sa lahat na ikaw yung kurakot. Ikaw yung kurakot. Ikaw lang. Di syempre si Zaldico, sasabihin talaga niya kung anong mangyayari. Kayo nang humusga taong bayan may iba't iba tayong paniniwala. Kung meron ako, meron din kayo. Basta ako, inilabas natin itong boses na ito, recording na ito, para kayo na ang mag-judge kung totoo ito o hindi. Okay? Tapos alam mo ba At tapos alam mo bang sinubmit lahat? niya lahat? Tapos alam niyo bang sinubmit niya lahat? Si Zaldico ang nagsabi niya na sinubmit niya lahat. Ang flood control. Doon sa flood control kinuha. Sa madaling salita, itong 100 billion per year na ito, sa flood control kinuha.
control yung 2025. Yung 2025. Yung 2025 na 100 billion sa flood control raw kinuha. So yung 2023, 2024, 2025, 2025, tatlo, saan yun kinuha? Kung sa anong mga budget yun. Hindi natin alam, ha? Sabi ko, Sabi ko, wag naman. Sabi ni Zaldico, sabi ko, wag naman. So medyo, sa tingin siguro ni Zaldico, gabi naman itong pagnanakaw na ito. Sobrang laki naman. So sabi niya, wag naman. naman buong 100 Buong 100, flood control. flood control. So kung yung flood control, trillion ang budget doon, at least kumukuha lang sila ng 100 billion per year. Ayon yan kay Zaldico, sa kanyang ni-reveal. Oh, siya kaya binalitan na yung Kaya pinalitan na ni Adrian. Okay, sabi niya, bakit pinalitan ni Adrian? listahan. Yung listahan. Pinalitan raw ni Adrian yung listahan. Bakit ba? Para hindi obvious? Kaya pala si Adrian at si Amina Pangandaman ngayon tinanggal na bilang secretary para safe na sila. Okay? Parang ganun. Makokorek na natin sa ating analysis yan. Kaya pala sila nag-resign. Nagtatanong tayo. Kaya ba nag-resign kayo para tahimik na lang? Ganun. Hindi na mabubuking ang ganito. Grabe guys. Ay nako. Kung totoo man ito, the biggest scam in the Philippines. The biggest scandal. Yun ang Kayo nang humusga, taong bayan. Anong masasabi?